kanyang new messaging at yung kanyang next 3-year term doon sa interview niya kay Tonying. Nung interview niya kay Tonying, marami siyang sinabi ron eh. No, medyo very empathic siya at kalawa ay parang sinasabi niya na willing siyang mag-adjust, medyo self-critical yung kanyang interview at nagbigay siya ng hint ng isang cabinet revamp. Pero in-emphasize din niya na kahit gusto niya ng reconciliation, he wants to be a president who is respected, strong, and even feared. So makikita mo yung elements of a narrative, of a messaging. Dahil ang tingin niya, medyo nagka-problema sila. Half of the problem was messaging. At yun yung resulta ng midterm election. Yun yung resulta ng pagbaba ng kanyang approval ratings. Nasa ngayon yata ay nasa 32. Pero before, bumaba hanggang 25. No? At sinundan niya yan ng isang cabinet revamp na medyo by increments. Usually kasi Karen, pag magka-cabinet revamp ka, isang buhos na lang para mas dramatic, di ba? Tapos walang rigo doon. Wala kang ililipat sa ibang posisyon. Sabi nga ni Executive Secretary Bersamin, yung dahilan kung bakit sila matatanggal is inefficiency or corruption. But really, di ba, no? Pero itong kanyang statement about impeachment, medyo weird. Dahil tapos na kasi yung panahon for public posturing eh. Tapos na yan eh. Tapos na yung impeachment, tapos na yung midterm election. So what was that about? It only demoralizes your base. Yes. Suporta sa impeachment and it adds Philippine Sea. So it wasn't just a signature. May laman, may galit, di ba? May galit. Ikalawa, yung kanyang pinsan, who is the speaker, na nakakuha ng 250 to 260 votes. No, malaki yun ha. Hindi yun usual na nangyayari. Yung mga previous impeachment, hindi ganun kalaki. So, tinatapon mo under the bus yung pinsan, yung speaker, with this statement. For what value? Hindi mo naman makukumbinsi yung mga Duterte na wala kang kinalaman sa impeachment. With that huge margin, no, 260, wala kang makukumbinsi. So, sino kinukumbinsi mo? Sino ang gusto mong magkaroon ng value added? Wala akong nakikita, Karen eh. So what is it? Very sharp yung kanyang dalawang previous zone eh. Durugi ng mga kartel, hulihin ng mga hoarders, hulihin ng mga smugglers. No? Very keen siya halimbawa sa agriculture. No? Pero hindi naman siya palaaway. Yung kanyang statement is a declaration of war sa mga cartels. Kaya wala ni isang kartel ang nadurog. Wala ni isang smuggler at saka hoarder ang nakulong. No? So, kinakapo siya. Doon sa kanyang mga statements, doon sa kanyang tama naman ang pagtingin ko na gusto niyang gawin, pero yung kanyang character na kinakailangan ng decisiveness, ng strength, even a hint of ruthlessness. Na binanggit naman niya nung interview niya kay Tonying. Pero, ayun nga eh, parang yung balanse na yon nawawala. No? Nawawala. Kaya nasa gitna siya ng gera. Nasa gitna siya ng gera. Gusto siya ipa-assassinate ng kanyang vice president. Gusto siyang ipa-impeach. No? Gusto siyang i-oust. Ang dami. That is a war. No? At nasa midterm siya ng kanyang kampanya at medyo disastrous yung kanyang midterm election. Usually nasisweep yan eh. Yeah.